Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-like, comments, nag-hype ng aking video, at sa mga hindi nag-skip na at syempre, at sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat, God bless you all. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, Gemini, pwede mo kong i-direct message sa Facebook Messenger. Ilalagay ko na lang sa screen, no, yung original, para hindi kayo ma-scam din, diba? Kasi maraming nanggagaya sa akin. Yan. General reading tayo, Gemini, and this is an energy reading. Kulang pa tayo ng isa. Gemini in June 2026. Thank you. Uy! Uy. Ayan. Okay. Gemini. Grasshopper situation in the balance that require careful handling. Tanda mo palagi na kailangan mo mag-ingat sa lahat ng desisyon mo, action, movement, sa mga iniinom, kinakain, sa lahat. Try to make it balance kasi pwedeng mag-mess or pwedeng magkaroon ng hindi magandang outcome. Siyempre, lahat naman ganun talaga, di ba? Always balanced and careful handling yung nagmamatsyag sa'yo. At mag-ingat kayo pagdating sa kaperahan. Sa trabaho, sa kaperahan, kung may mga pag-uusapan related sa kaperahan, ingat din kayo. At sana hindi ikaw rin ito sa iba sa inyo, but still may nagmamatsyag sa'yo. And change in your life. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo, no? Akong nakikita sa iyo. Or nandun yung point of thinking, may mga ini-illusion ka o kaya may mga iniisip ka na gusto mong baguhin o gusto mo nang mabago sa buhay mo. Kasi nandito si Grasshopper, no? Pwede sa kaperahan, sa trabaho, sa relasyon, o sa mga sitwasyon na meron ka. Also, di sana feeling emotion, hindi may mga lungkot, pag-aalala, or mga sana hindi ganun kalaki anxiety or stress man yan. Kasi ba sa inyo kung kayo is night shift or kulang kayo sa tulog, yan, medyo magbawi na lang din kayo, no? Kung late na kayo natutulog, ba, matulog kayo ng maaga minsan, di ba? O kaya pagising-gising or maagang nagigising, yan, no? Kung ano mga pinagpupuyatan, magbawi kayo hanggat maaari. Huwag kayo masyadong overthinking din. And position of authority. Sa throne, andun yung point na may mga decision making ka na gagawin this time, a major decision, no? Parang nando sa point na yun. O kaya may mga importanteng bagay o sitwasyon na hahanapan mo ng clarity or this is a big decision happen into your life sa iba sa inyo, no? Or kinakailangan na. Kasi you need mong mag-focus sa mga bagay na kailangan o kinakailangan na sitwasyon, kasi andito rin kasi si Grasshopper. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa trabaho, sa pera, sa relasyon, kumbaga it's your decision making, hindi yung pag-organize din sa nakikita ko sa iyo dito. Pero tingnan natin iba pong card. And don't be tempted to lower your standard. Tandaan mo palagi na mag-focus ka sa red flag. Mag-focus ka sa mga sign, no? Dahil marami ibibigay sa iyo na sign. And syempre, handun din yung point na huwag ka magpapakababa, no? Kumbaga, kung may mga tao behind your back or nasa paligid mo lang na kung ano-ano yung mga sinasabi sa'yo, ay huwag mo silang patulan kasi hindi mo sila ka-level. Ganun lang yun, di ba? Hindi mo sila ka-level, i-level mo yung sarili mo in a throne situation. Hindi sa baba. Okay? Kaya wag mo ilo-lower yung standard mo. Okay? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Huwag mong patulera, ganyan, or always think very carefully talaga, no, pagdating sa sitwasyon mo. Think very carefully. Kung kailangan mo talaga munang mag-isip, magsiyasat, pag-aralan, mga bagay gawin mo kung makakatulong sa'yo. Good advice from a wise person. Maaaring may tao na magbibigay ng payo pagdating sa'yo.
kung may mga pinagdadaanan. Kaya na we have the plug din kasi maaaring iba sa inyo may pinagdadaanan at makaka-receive ka ng payo or opinion sa kanila. Handun din yung point, pero hindi naman sinasabi na sundin mo kasi you are the throne. Ibig sabihin, okay lang na maging open ka sa mga ganung bagay, di ba? Kasi pwede rin na magkaroon ka na idea o kaya is pwede rin na makatulong talaga sa iyo. Andun yung point na yun. Or maybe ikaw ito sa kanya, vice versa. Pwede naman may hihingi sa'yo ng advice, or ikaw hihingi ka ng advice, or may tao may mag-a-advise sa'yo, mga ganun sitwasyon. O so, pag nakikita ko si Owl, nandito rin yung point of matanda. No, ibig sabihin, merong matanda, mas matanda sa'yo. Or pwede rin naman na iba sa inyo is ahead sa'yo. Halimbawa, may katungkulan, mas mataas sa'yo, magulang, boss, mga ganyan. Pwedeng nahandun yung point na they giving you an advice, di ba? Mga ganun. Just may posisyon, kumbaga nahandun sa point, or you giving your advice sa iba, sa inyo. Pero kung titinan ko when it comes to a plug, dito, is nahandun yung point na may tao na maigo. Mataas ang ego. Mataas yung pride. Okay? Andito yung point na yon. Hindi ko alam, sana hindi kayo. No? Andun yung point na may taong gano'n. And then also, increase in material wealth or spiritual growth. Sa iba dito, this is an spiritual growth. sorry. Biglang nakatilala muna ako. Sa iba sa inyo, this is spiritual growth. Halimbawa, may nag-advise sa'yo. Diba? May nadinig ka na something or may kung ano yung mga marireceive mo na information, mga ganon. Pwedeng nahandun yung point na magkakaroon ka na awakening or magkakaroon sa na spiritual growth. Kumbaga, may mga change of decision ka na gagawin, di ba? When it comes to spiritual growth, handun din yung point na mas lalakas yung iyong instinct or yung iyong intuition this time sa iba, sa inyo. And then also, sa what comes naman sa increase when it comes to your material wealth, kasi meron tayong plug sa iba sa inyo, and meron din tayong grasshopper, mag-ingat talaga kayo pagdating sa kaperahan nyo or sa trabaho nyo. No? Nahandun kasi yung point na may mga tao or may tao na hindi ka gusto, or may mga tao na may hindi magandang pakay pagdating sa iyo, or sana hindi ikaw ito. No? Kung sa pera, wag lang din masyadong mas madami ang lumalabas sa pumapasok. So, may ate, wala naman akong pera. Okay, bakit wala kang pera? Is hindi ka na mag-iipon. Diba? Pero sa'yo yan, pera mo naman yan, hindi naman sa akin, diba? Basta you need to think always yung future mo kasi you are the throne. Ha? Pero nasa yan kung paano mo siya i-handle. Great personal sorrow. Yung iba sa inyo may mga pagdadaanan kayo na kalungkutan o may lungkot o loneliness or sadness, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng may makakausap ka na tao o may makakasalamuha ka na tao na makakaramdam ka ng ganon. Diba? O kaya naman is may tao na kukonek sa'yo na in a sorrow situation. Vice versa. Mag-ingat kayo rin kayo sa mata nyo, no? Baka handun yung point na mga mapuwing kayo, mga mutain, magka-sore eyes kayo, may pumasok sa mata nyo, o kaya is mas magiging emotional ka this time, mas magiging sensitive ka this time, mas magiging fragile ka this time, pwedeng nahantuon sa point na yun, sa iba sa inyo. Mag-ingat talaga kayo. And then, syempre, kung titignan ko si plug tsaka si teardrops, ibig sabihin din, is may mga tao or may tao, tulad ng sabi ko kanina, nagmamatsyag sa'yo or nakatingin sa'yo. Okay? Mag-ingat ka na lang din. Or dito rin sa becomes sa teardrop sense kasi is kung ano man yung mga personal sorrow nyo sa iba sa inyo is kung titingnan ko siya dito when it comes to a moon, ibig sabihin and to a shark, may tao na nalulungkot. Maybe this person is connected sa'yo or a past person. May taong nalulungkot. Or maybe this is you, ha? Doon yung point na nasa isipan ka niya. Pumapasok ka sa isip niya.
Someone you know is undependable and insincere. Naku, wag naman po sana kayo ito, no? Nandun yung point na yun. Kung sa relationship yan, siguro alam mo na yan, di ba? Kung sa mga kasamahan mo yan, ay kitang-kita naman din. Or pwede rin naman na kung sa relasyon, you need to focus to a red flag din, di ba? Yung nakikita ko sa'yo, or nandun yung point na may tao na very undependable tsaka insincere sa mga bagay o sitwasyon, sa relasyon, sa trabaho, sa mga, sana wag talaga ikaw to, no? O may mga bagay na babaliwalin ka dito. May mga sitwasyon na babaliwalan. Halimbawa, may nagbigay sa'yo ng advice. Pasok sa tenga, labas sa kabila. Diba? Okay naman, ikaw ang magsasabi. Diba? Hindi ka nila pakikinggan. Kung ano yung sinasabi mo. Pwedeng nandun sa point na yung vice versa. Baka may makakita kayo ng mga feather. Halimbawa, wala namang manok doon. Bakit ba manok ang naisip ko? Halimbawa, wala namang ibon doon, manok doon, pero nakita ka ng feather. Pwede rin na it means that your angel is beside you, nasa tabi mo at ginaguide ka, or maybe nag-iipon kayo ng feather. May mga collecting feather din kasi yung iba, no? Dito. Or may mga isda kayo, ibon. Tingnan natin. Ingat talaga kayo sa personal story niyo. May mga ikakalungkot ata kayo. Or pwede yung connection din yan. Gemini. Naku, may ahas ka. Minayti si ahas. Ayan o, ahas o. Kung itong si owl, at saka to si shedding or ahas, pagsasamahin ko, Gemini, may tao na may dark thought sa'yo. May tao na may masamang pakay sa'yo, or sa iba dito is may tao na nag-evil eye sa'yo, or pinipray niya na sana si Gemini is ganito, ganyan, ganyan, or maybe this is you. Ha? Tatandaan mo. Or sa iba dito is Sword. Okay. Oo, yun. Titignan ko kasi kung may iba pang meaning. Mag-ingat kayo, yan, sa mga black magic, at sana wag ikaw yan, ha? Okay. Okay, you are starting to outgrow your work situation. You need to set higher goal and standard. Tama dito si standard, diba? Lumabas kanina si standard. Asa na ba yun? Ito, oh. Yan. You work well in healing and medicine. May nagpapagamot ba? Sa iba sa inyo? Ikaw, your family related or connection mo? Pwede may mga check-up, doctor, hospital, or mga confine, o kaya is may mga paralyzed. Mga ganyan, no? Yan, magpa-check-check kayo, lalo na ngayon, di ba, yung mga mainit, di ba, mga heat stroke, mga ganyan, o kaya kung may mga mararamdaman na kayo na medyo mahilo-hilo na kayo, medyo ingat na lang din kayo, no? And then also, yan, may mga bibili ng medicine, or need ng medicine, or you need ng vitamin din, ano, sa iba sa inyo. Sinasabi rin dito na mag-focus ka to grow, kung ano man yung goal na gusto mo i-grow or i-recover, no? Kung ano man yan. So, mga sitwasyon mo sa relationship, sa trabaho, yan. Sa iba sa inyo. Mahilig kayo sa beer? May mga inuman yata dyan. Unfolding access to a greater prosperity is opening up for you slowly. Kaya may bubot siya, no? Ibig sabihin, may mga opportunity na magbubukas sa'yo, pero it's slow naman siya, pero meron naman magbubukas kahit paano sa'yo, no? Kumbaga, andito rin kasi si goal, andito rin yung goal mo, pero mag-ingat ka kasi ahas to, no? May mga tukso din kasi, no? Ako na nakikita sa'yo pagdating kay ahas, may mga tukso, or maybe you have a bad habit, maybe na doon sa point ko. Marami na, alam mo naman siguro yung bad habit, diba? Halimbawa, tulad na sabi ko, puyat, umiinom ng alak, o kaya is pananagirilyo, or palagastos, yung mga ganun, o kaya yung hindi court ng court, order ng order, yung mga ganun, basta kung ano yung bad habit mo, no? Iwasan mo na lang din yun. Saka kung mga
pwede kang maakit, mamanipulate ng sitwasyon o makontrol ng sitwasyon. No, ano man yan at sino man yan at kung anong sitwasyon. When it comes dito, syempre, you are growing as you learn more and keep expanding. Iba sa inyo is it's more on investing to yourself ito, no, sa nakikita ko dito. Andun yung point na this is the time na kinakailangan mo na mag-focus, magpunlang muli at mag-reach out sa iyong mga goal this time. Something need to let go ang sinasabi to, or something need to change. Alam niyo naman siguro na kung ano na yon, no? Kasi ang nangyayari sa'yo this time is nagiging dahan-dahan, nagiging mabagal yung sitwasyon mo, no? Sa nakikita ko dito, or may mga mababagal na decision, growth, or mababagal na movement, action, o mga bagay na hindi na-actionan, ano? Kasi nandito rin kasi si Ahas, yung blockage, kumbaga. Well, nasa sa'yo yun, no? Kung kailangan mo pa na i-expand yung talent mo, yung trabaho mo, yung kaperahan mo, it depends on you. Nasa sa'yo yan, no? You need to prepare, you need to discover yung kakayahan mo pa o yung mga dapat mo pa i-develop sa buhay mo. It is a personal power na rin kasi ito, no, sa iba sa inyo. Yon. Well, it's your decision to make ito. Make a plan to something, to invest more, to growth, ha? And tama o, this a new life. Uy, congrats! Mukhang may let go yung iba. Or this is a time to start a new beginning in life. Kung titingnan ko dito sa new life, andito yung point na maaari din na may mga buntes, mabubuntes, mga anak. No? Nandoon yung point na yon. Or pwede may mga connection ka na may mga pag-uusapan related doon, o kaya may mga pag-uusapan related to a new beginning. Halimbawa, bagong relasyon, bagong trabaho, bagong mga connection, bagong idea, pwede yun. No? This is a new life din kasi. Parang ano siya, no? Ano tawag dito? Kalimutan ko yung ano na to. Gulay na to. Basta malunggay. Parang malunggay. Okay, you may get a fresh start, or be called to bring a new perspective to your old job. You may also get a tempting job offer or new place. Oh, yung iba sa inyo may mga lilipat. Sabi ko na nga ba, new beginning nga eh. Diba? Yan, may mga new beginning happen into your life. Sabi sa inyo, kung gusto niyo na bagong trabaho, yes, kung sa tingin niyo is napaka-toxic na ng trabaho niyo, and this is a time to invest to a new pagpupulang muli para magkaroon ng bubot, no? Andun yung pero if you want to stay, you need to focus. Magkumbaga na yung point na kailangan mo ng new perspective, bagong pananaw sa kinabukasan. Halimbawa, dati ang pananaw mo basta trabaho lang ako ng trabaho. At least may pambayad ako kuryente, may bayad ako ng tubig, may bayad ako ng telepono, may pambayad ako ng dito. Okay, sa tingin mo okay ka na dyan. Well, sa tingin mo okay ka na dyan and you want to be stuck, well, it's fine. Diba? Pero kung magkakaroon ng strategy at hindi ka naman lilipat, kailangan mo ng strategy. Kailangan mo na bagong pananaw sa kinabukasan. Okay, this time, ganito. This time, aalisin ko na yung bad habit ko. Kailangan ko lang mag-ipon. No? Kasi para pag may bubunutin ako, may kailangan emergency, may bubunutin ako. Mga nandun sa point na yun. Alisin mo yung the old version of you. This is a new life. This is a new beginning. No? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may mga paglilipat na gaganap o mangyayari. Ano ba yun, ate? May nadidinig ako. Ano ba yun? May tao sa baba? Wala naman. Ako lang mag-isa dito. Yun ang nakikita ko. Ay, nakikita ko. Nanakot pa si ate. Yun, dito, no? Yung iba sa inyo may mga job offering. Congratulations, no? Kung saan man yung job offering mo. Yan, pwedeng by the restaurant or mga oportunidad na darating sa'yo, ganyan. Sa iba sa inyo, kung titignan ko to, this is a love life, mag-ingat ka sa love life mo. Hindi kasi siya good. Kung titignan ko, ano ba yun? Alam mo kasi manadidinig kasi ako eh. Kanina pa yun nasa baba ako.
Parang may naglalaro kasi. O, di ba nanakot talaga ako. Okay, ganito yon. Kung sa love life ito, mag-ingat ka. Kung this is a new person sa buhay mo na love life, mag-ingat ka. No? Kasi meron tayong ahas. Sa iba sa inyo, there's a third party or maybe you are the third party. Sa iba sa inyo, ganon. Sa iba naman sa inyo, basta mag-trust ka lang sa intuition mo. At alam ko naman na you learn naman din naman siguro, no? Sa iba sa inyo, siguro, you are feeling stuck, di ba? Ibig sabihin, stuck ka sa nakaraan o isa sa nakaraan, vice versa, mga ganon. May mga lilipat, ano? May mga paglipat o may mga gustong lumipat. O yung iba naman sa inyo is maaring na yung sa pagbabalik muli ng sa dating trabaho. Halimbawa, nagbakasyon ka ng matagal, tapos babalik ka magtatrabaho ka ulit, or pwedeng babalik ka sa dati mong trabaho. Sa dati mong work. May pagbabalik. Or pwedeng same. Halimbawa, dati sa food din siya, o kaya food din yung papasukan mo, yung mga ganon. Same pattern. Gemini. Naku, may May something nga, hindi na ako nagkamali. Okay, real estate, wealth, investment, and mega project. Uy, diba? Sabi ko sa'yo, meron ka nga big decision making, big project, basta mga big situation, no? Dito sa sitwasyon. Pero sa inyo, siguro, you are a real estate, o kaya yun, tulad ng sabi ko kanina, may mga new beginning, na simula ng sitwasyon. Yan, may mga investing situation kung saan man yan, sa relasyon man yan, or kumuha man kayo ng real estate, bahay, lupa, basta kung naman yan, mga tirahan, sa iba or maybe paglilipat ito, sa iba. Nagtrabaho, kasi we have the new beginning, paglilipat ng trabaho, paglilipat ng place, ng tirahan, mga ganyan. O nagbebenta ka. Or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, meron ka adventure. Yung iba sa inyo is pwedeng may mga travel. Pwede rin sa iba sa inyo is nangyari na or mangyayari pa lang. Or iba dito, when it comes to a travel, kasi also this is the shifting happen, Kumbaga sabi ko rin kanina sa'yo na we have the new life, the unfolding, tsaka sa shedding. Andun yung point na it's time to shift. Kung saan aspect of life, the old version of you, o kaya yung old decision mo, old perspective mo, pananaw sa kinabukasan, yung mga old, no? Yan. Also, yun nga, may travel. Andito rin yung point na may mga bahay ko daw na susubukan. Yan. Handito sa new beginning. Pag handito rin yung resetting, na situation. Magkakaroon ng mga resetting situation, o kaya dito is a changes, magkakaroon ng new beginning din. Also, yung iba sa inyo siguro na handun yung point na may mga umpisahan ka, halimbawa mag-exercise ka na, mag-walking ka na, kung ano man mga activity or passion na gagawin mo. Sa iba dito, new beginning of love life to eh. Yan. Sa iba ha. And meron kang joy. Yan. May mga joy. Ano ba yan? May mga joy ako nakikita sa iyo. Pwede rin na may mga mag-chill, no? Sa iba sa inyo, pwedeng may mag-go out, lalabas kayo, magko-coffee kayo, may celebrate kayo, yan. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. There's a celebration or joy, may magkakaroon ng mga interaction sa mga colleges or friendship or kung sino man iyan. Yan, may mga friendliness din ako nakikita. Union to no? Union and getting together. So, mahilig ba kayo mag-hiking or trail or may mga traveling trail kayo na gagawin sa iba? And dito rin yung point of justice. Maaring iba sa inyo is haharap kayo sa isang law situation. Sa iba naman, when it comes dito kay justice, is doon yung point na may mga bagay ka na titimbangin. May mga bagay ka na pag-iisipan. May mga bagay ka na mabibiingkod ka in a middle situation. Pwedeng nahandol sa point na yun, mapapagitnaan ka ng sitwasyon. Kumbaga, may mga sitwasyon ka na iisipin
to make a choices or may mga bagay ka na you want a clarity sa buhay. Pwedeng na doon sa point na yon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is merong kang sitwasyon na kasi dito si adventure, real estate, tsaka ito, dito sa sitwasyon, decision making kasi ito no sa iba. Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na pwedeng sa iba sa inyo i-correct mo na, itatama mo, or may mga bahay ka na gusto mong itama. Sa iba ganun na, sa iba dito itatama nyo na yon. No, may mga action ka na gagawin na itatama mo. Sa iba sa inyo is kinakailangan. No, kumbaga is you need to correct the situation. O may mga gusto ka nang i-correct na sitwasyon sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ano ka ba? Magaling ka ba sa computer? Or computer programmer ka ba? Or nagtatrabaho ka ba sa computer? Uy, ito na nga. Pagdating din kay Justice, andito yung point na may tao na magiging ikaw or siya, parang magiging equal sa'yo. Hindi siya unfair, magiging fair. Magiging fair ang situation. Hindi siya bias, kumbaga. Pero hindi lahat hindi lahat to. Pwedeng isa hanggang 2 tao. Kasi andito si shedding. Diba? 2 to 3 person, pwedeng may mga tao na very loyal or very honest. Bulol talaga si ate. Honest pagdating sa'yo, pero hindi lahat kasi nandito si Ahas. Ingat ka pa rin. Okay, nandito yung point na magkakaroon ka ng mga schedule or may mga ima-manage ka na schedule, baka busy yung iba or mas magiging busy. Sa iba dito may mga bagong plano or mga paplanuhin ka na this time. May magkakaroon ka rin sa iba sa inyo na mga pag-organize this time. Siguro more on focus, magiging more on organize ka na this time, marami ka ng time management, yan, ayaw mo na magsaya ng oras, handod ka na siguro sa point na yon, no? Yan, may mga schedule, ako nakikita, mag-ingat pa rin kayo kasi may tao, tulad ng sabi ko kanina, may tao nagmamatsyag, may naghahanap ng ebidensya, maybe this is you or someone, ako nakikita sa iyo, may nagpapa-investigate, may naghahanap ng proof, no? Or may nagde-detection sa iyo. Or maybe this is you. Naku po, sabi ko na nga ba, may nagmamatsyag sa iyo eh. Kung saang aspeto ng buhay mo to pwedeng sa trabaho, karelasyon, mga nasa paligid mo, hahanapan ka ng butas, or maybe this is you. Bawat galaw mo, bawat kilos mo, sasabihin mo, parang ipipilter ka mga ganyan. Mag-ingat ka na lang din, ano, sa iba sa inyo. Ayun, meron kang ano, may ba kayo sa alak, beer? Baka may mga inuman time ano sa iba sa inyo. It is okay have a job that's no very glamorous. Oh, di ba? Hindi naman, sa bagay, totoo naman. Di ba? Get some experience to help you move up in the future. Success is a process, not a quick fix. Yung ba sa inyo, you want to jump ano? Mag-ingat kayo ha. Tandaan nyo palagi, hindi lahat ng sitwasyon kinakailangan nagja-jumping na parang kangaroo. No? Slowly but surely. No? Yun ang sinasabi dito. Kasi there's a progress. O may mga bagay na magkakaroon ka ng pagpa-progress this time kasi handito rin si schedule and justice. Pwede may mga ipoproseso or kinakailangan ng iproseso. Arigato namaste, God bless.